Nagluto ako ng ginataang malunggay at nakatatlong sakay ako ng bus. Ito na ang pinakama-traffic na naranasan ko sa buong buhay ko dito sa Metro Manila. After work, dumaan sa market para tumingin ng costume ng aking kapatid at nagutom, kaya ito naman ay kumain na kami sa Andok. Welcome to my mini diary. Bicolana Millennial here, working and staying here in Manila. Samahan niyo ako sa kaganapan ngayong araw ng Friday. Akala ko ay simpleng araw lang ito. Gabi pa lang ay hinanda ko na talaga yung malunggay na lulutuin ko kinabukasan. Para pagising ko, madali na lang. Dahil need ko lang naman yan ikisa yung tinapa na panghalo, lalagyan ng gata at mga pampalasa, saka ilalagay na yung malunggay. Bilis lang naman kasi maluto yung dahon ng malunggay. Hindi pa nga 30 minutes ay kayang-kaya mo manang makaluto ng ginataang malunggay. Tatlong perasong maliliit na tinapa lang naman yung hinalo ko dyan, pero sobrang lasa na kasi niyan. At syempre, kaunting magic sarap. Huwag niyo pong dadamihan. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Dahil matagal nga bunutin yung mga dahon na malunggay, gabi pa lang ng Thursday ay ginagawa ko na yan. Dito naman ay naglagay ako ng kaunting suka dahil alam naman natin na kapag ginataan ay madalis mapanis. So ang suka, ang ingredient para hindi agad madali mapanis ang niluluto natin na ginataan. Ayan, may bago na naman kayong natutunan sa akin, char. Sobrang nipis lang naman talaga ng dahon ng malunggay, kaya hindi mo kailangan na pakuluan yan ng sobrang tagal. Pag nadampi na yan sa mainit na tubig o mainit na gata ay luto na agad yan. Nahuli ko pala yung kaunting sibuyas dahil yun yung pampabango talaga. After ko nga magluto at mag-almusal ay ito na ang aking outfit for today. Akala ko nga paglabas ko ng bahay ay katulad lang ng dati. Nasasakay lang ako ng tricycle for 10 minutes papuntang terminal. Pero yung 10 minutes ay nadoble. Naging 20 minutes siya. After 20 minutes, andito na nga ako sa terminal. As usual, sobrang haba ng pila. Kaya pumila na ako sa mga tatayo ng bus. At in fairness naman, madali naman ako nakasakay. Dahil nasaktuhan ko na may paalis na sana na bus. After 20 minutes ko na pagkasakay, sobrang lapit pa rin namin sa terminal. Dahil parang walang namang usad. At mag-aalas 7 na ng umaga yun. Nag-decide ako na bumaba na lang ng bus. Naglakad at nakasakay ulit ng tricycle. Maghahanap na lang ako ng haba. Kaso nagkaubusan na rin ng haba. Kaya ang ending, panibagong bus ulit yung sakay. Pero thanks God kasi pagkasakay ko ng panibagong bus, sobrang siksikan na. Okay lang kasi sobrang bilis na lang ng takbo ng bus. May nakabara pala kasi nung madaling araw sa bandang C5, kaya naman sobrang lala ng traffic. Sumakay ulit ako ng panibagong dating ng Ayala. Alas 8 na nga ako nakarating sa office. Ito na ang pinaka-late na dating ko ng office. Bandang alas 5 ay nag-out na nga ako. Dumaan nga pala kami sa market ang boyfriend ko para tumingin ng UN costume ng aking kapatid na sasali. Sa November pa naman ang event nila. Pero dahil ipapadala ko pa yan doon sa probinsya, kaya tumitingin na ako ng advance. Nagpicture lang ako ng mga yan para maipadala ko at makapamili siya. Dahil alas 7 na ng gabi, nagutom na ang tiyan ko. Sabi ko sa boyfriend ko, kain muna tayo. Dito na nga kami napadpad sa Andok. Barbecue nga pala yung order niya. At sa akin naman alyam. Lang kami ng pansit canton. In fairness, sulit naman ng lasa.